Magandang araw sa ating lahat, sa ating mahal na guro at mga kaklase. Ako po si Chairman Agabas at aking ibabahagi ang aking ginawang talumpati na pinamagatan ko ang epekto ng social media sa kabataan. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang napapanahong issue na halos bawat segundo ay kasama natin, ang social media. Ano nga ba ang social media? Ito ay ang online na plataforma tulad ng Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube at iba pang aplikasyon kung saan tayo ay nagpapalitan ng impormasyon, larawan, video, at iba pang mga nilalaman. Sa panahon ngayon, halos bawat kabataan ay may sariling cellphone at access na internet o ang tinatawag nilang Wi-Fi. Sabi nga sa isang kasabihan, kung ano ang madalas mong tinitingnan, iyon ang unti-unting nagiging ikaw. At dahil napakaraming oras ang ginugugol natin online, hindi na nakapagtataka na ang social media ay may napakalaking impluwensya sa ating pagkatao. Nagsimula ito noong unang dekada ng 2000. Unti-unting napalitan ng digital na komunikasyon ang tradisyonal. Dati ay sulat at liham ang ginagamit natin para ipadala ang ating mga sulat o ating mga gustong sabihin sa mga mahal natin sa buhay. Pero ngayon, isang mabilis lang na pindot mo ay maaari nang magsin agad ang kinakausap mo. Ngunit sa kabila ng saya, aliw at koneksyon na ibinibigay ng social media, may mga tanong tayong kailangang sagutin. Ano ang epekto ng social media sa ating pag-aaral, sa ating pag-uugali, sa ating mental health? Ito ang ating sisiya sa atin ngayon. Hindi natin kakaila na may mabuting epekto ang social media. Nagbibigay ito ng mas mabilis na komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay at ng malawak na oportunidad para sa pagkatuto, pagbuo ng talento at pagnenegosyo. Sa bawat simpleng pag-scroll, may natututunan tayong bago. Pagbuo ng mga research at paggawa ng mga aktibidad natin bilang isang estudyante. At may nagiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Nagiging boses din ito ng kabataan upang maiparating ang kanilang saloobin tungkol sa isang isyung panlipunan. Ngunit sa kabilang banda, kasabay ng mga benepisyo ay mga masamang epekto nito na madalas ay hindi natin napapansin. Marami ang mga adik sa social media, kagaya ko at mga iba pang estudyante. Gumigising ng madaling araw para lang mag-scroll. Tumatawa sa harap ng screen, ngunit ang totoo, pagod at malungkot. Nariyan ang cyberbullying na kayang sumira ng tiwala sa sarili ng isang kabataan sa isang maling salita lang. Dahil sa labis na pagkukumpara sa mga nakikita online,
Maraming kabataang ang napapaisip na hindi sila sapat. Naglipa na ang mga fake news na nagiging dahilan ng maling paniniwala at pagdedesisyon ng mga kabataan. Marami ring kabataan ang pumapagsak sa pag-aaral dahil inuuna ang cellphone at pag-social media kaysa gawin ang mga aktibidad at mag-review sa mga quiz. Sa mga panahong ito, mas kilala pa natin ang mga influencer at mga vlogger na sikat kaysa sa ating mga sariling pamilya. Mas masakit isipin na sa loob ng isang bahay, magkakasama kayong magpapamilya pero kanya-kanyang mga gadget, cellphone ang mga hawak. Imbes na kwento ang pinagsasaluhan, katahimikan ang namamagitan. Marami sa atin ang may maraming kausap online pero sa tunay na buhay, ramdam ang pag-iisa. Ang mental health ng kabataan ay unti-unting naapektuhan dahil ang utak natin ay patuloy pa lamang umuunlad at mas sensitibo sa opinyon ng iba. May mga kabataang patawa-tawa lang na manood ng video. Pero sa likod ng kamera ay may tinatagong bigat sa dibdib. Tumatakbo sa isip ang tanong, sapat ba ako? Ang social media ay parang salamin ng mga ilusyon. Pekeng kagandahan, pekeng kasiyahan, at pekeng buhay. At madalas, dito ay kumakapit. Kahit alam natin, hindi ito totoo. Bilang kabataan, estudyante at mamamayan, hindi natin dapat baliwalain ang mga epektong ito. Nararapat lamang na ang ating pamahalaan ay gumawa ng mas malinaw at mas mahigpit na batas laban sa cyberbullying upang maprotektahan ang kabataan sa pang-aabusong nagaganap online. Mahalaga ring magkaroon ng digital literacy programs upang maturuan ang mga kabataan na maging mapanuri sa mga impormasyon at hindi agad naniniwala sa kanilang mga nakikita. Higit sa lahat, kailangan nating mapaigting ang mental health, support sa mga paaralan upang ang mga kabataan dumaranas ng anxiety at depression ay hindi mapabayaan. Hindi natin kailangan ipagbawal ang social media sa mga kabataan. Ang nais lang natin ay matutunan ng kabataan ang paggamit nito ay may tamang gabay, disiplina at responsibilidad. Sa pagwawakas, nakikita natin ang dalawang mukha ng social media. Isang kaibigang nagbibigay saya at kaalamang nagpapalawak ng ating mundo. Ngunit isa ring kaaway na maaaring sumira sa ating pagkatao at pag-asa. Ang social media ay dapat maging tulay para sa koneksyon. Hindi pader na humihiwalay sa atin sa tunay na buhay. Mas mainam pa rin ang halakhak na naririnig kaysa sa mga reaksyon sa FB na ating ginagawa. Mas mahalaga ang yakap ng totoo kaysa like
na pansamantala. Kaya sana piliin natin ang balanse. Piliin natin ang pag-iingat. Piliin natin ang sarili nating mental health kaysa validation ng iba. Pangarapin natin ang isang mundong kung saan ang kabataan ay mas pinipili ang tunay na ugnayan. Mas inuuna ang pag-aaral at pamilya. At mas pinapahalagaan ang totoong kaligayahan sa labas ng screen. Nasa ating mga kamay ang tamang paggamit ng teknolohiya. Hindi masamang makisabay sa uso, mag-post ng masayang alaala o tumawa sa mga nakakatawang videos. Ngunit sikapin nating huwag hayaang ang social media ang humubog sa ating pagkatao. Tandaan natin na ang buhay ay hindi lamang likes, shares, at followers. Ang tunay na hustle ay ang pagsumikap sa paaralan, pangarap, at pakikipagkapwa-tao sa totoong mundo. Sana ay maging inspirasyon ang social media upang tayo ay maging mas mabuting tao, hindi para kalimutan kung sino talaga tayo. Kung tayo ay magiging responsable, mapanuri at may disiplina, ang social media ay maaaring maging kapakinakinabang na kasangkapan para sa ating pag-unlad. Kaya, mga kabataan, gamitin natin ito hindi para magtago sa likod ng screen, kundi para ipakita ang ating buhay, tunay na kakayahan. Maging matapang, tayong harapin ang realidad at maging matalino sa virtual na mundo. Sa ganitong paraan, ang social media ay hindi magiging hadlang sa ating kinabukasan, kundi magbibigay tulay tungo sa isang mas maliwanag, mas masaya at mas makabuluhang buhay. Tandaan natin, tayo ang dapat gumamit sa social media. Hindi ang social media ang gumagamit sa atin. Maraming salamat po at naway patuloy tayong magdesisyon ng may pag-iisip, pag-asa at paggalang sa ating sarili.